Ito na ata ang pinaka-underrated na budget phone na hindi na pag-uusapan ngayong 2026. At ito lang naman ang Redmi 15 5G. And ako nang una nagsabi, napakasulit ng device ito dahil ito yung pinakamurang phone na mabibili natin na merong 5G. So hindi to hype mga kapare ko, literal, dahil yung presyo na lang nito ngayon is na nasa 5,039 pesos. As in, 5,039 pesos na lang siya ngayong 2026. So gusto ko lang sabihin sa inyo na yung dati niyang presyo is nasa 7,000 plus or 7,000 pesos. Diyan nagsisit yung kanyang SRP. Pero using the voucher link na makikita niyo dyan sa ibaba, makakakuha tayo ng special voucher para sa mga nanonood dito sa channel at magkakaroon tayo ng discount na 1.96K. Yan, makikita nyo dito. 1,900 pesos. Not bad yan kung okay tatanungin. Napaka-okay na discount yan. At pwede na nga natin lang siya mabili ng 5,039 pesos. Super sulit na deal para sa isang phone na meron ng 5G. And hindi lang siya basta-basta ganoon, meron din siyang massive battery. Ngayon, pag-usapan natin at samahan nyo akong i-unbox itong device ito. Okay, so by the way, pagdating sa box, huwag nyo na nang pansinin. Matagal na kasi dito to nasa studio, hindi ko na na-unbox dahil nga nag-focus ako dun sa mga solid phone din na na-review ko before. Pero don't worry, isasama na natin to sa rotation ng review dahil kilala nyo naman ako, ginagamit ko yung phone bago ko gawan niya ng in-depth review kasi mahirap na magsabi ng mga information na hindi naman ako sigurado. Anyway, pagdating sa box din to, definitely the same lang din ang ibang mga Redmi box or Xiaomi box, Poco box na nakita natin. Pretty common setup lang. So, pagdating dito, una natin makikita syempre mga paperworks. So, safety information and also warranty card. Pretty common, di nyo naman binabasa yan. Then, next naman natin makikita is yung kanyang jelly case. As you can see, massive. And yung reason kung bakit, may 7,000 mAh na kasi to. Mamaya pag-uusapan natin yan. And yeah, ito naman yung sumunod, which is yung ating unit itself. And kung makikita ninyo dito, nandito yung mga pahapyaw na specs. Unang-una nilang binibida yung 7,000 mAh battery nila. Meron na ring Snapdragon 8S Gen 3 chip. Meron na rin itong massive 6.9 inches na naka 1080p resolution, na quad curve design, and meron talaga 3 watts fast charging support. Mamaya aalamin natin lahat yan. Anyway, pagdating dito, ito yung kanyang pinaka-overall look. By the way, yung design nito is the titanium one. And look at the design. Pretty common, minimalist as possible. And for me, alam niyo na naman siguro yung feedback ko dito, basta minimal as possible, magandang tingnan ng device or magandang tingnan ng isang device kung ako yung tatanungin. Anyway, set aside muna natin yan, pag-usapan natin mamaya. Next natin makikita dito, dito na yung ating 33 watts charging adapter and yung ating charging cable, and that's pretty much it. Okay, habang binuboot up ko siya, first impression muna tayo. Ang pinakauna ko napansin dito yung kanyang massive na frame. Dahil kung ikukumpara natin yan sa Redmi Note 15 na nakaka-unboxan din natin kanina, kitang-kita ninyo yung size difference nila. Talagang mas malaki to, mas chunky dahil nga naka 7,000 mAh battery to, and ito naman is naka 6,000 lang. Para sa mga tao dyan na hindi gusto yung medyo mga malalaking phone, need nyo mag-adjust dito kung ito yung bibili ninyo. Pero for me, ano man sa dalawa bili ninyo, okay siya sa akin. Anyway, kakaboot up ko lang, and yung una ko agad napansin dito ay naka HyperOS V2 na rin siya. The same ng Redmi Note 15 na na-review natin before or nagawan ko ng unboxing. And ngayon, pag tinignan natin yung iba pa niya specification, and napaka-solid dahil meron na tayo ditong Snapdragon 6S Gen 3. Unahin ko na kayo, alam ko hindi ganun kalakasan tong chipset na to, pero ang mahalaga sa kanya, meron siyang 5G. Way more optimized na to unlike sa ibang mga chipset na nilalabas ngayon dahil nga naka-Snapdragon. And actually, meron akong experience sa chipset na to. Okay naman siya pagdating sa mga moderate gaming, pero aalamin pa rin natin yan sa full review kung okay nga ba talaga. Isa pa sa bentahe nito, meron tong 7,000 mAh battery capacity, which is napaka-massive para sa price range na 5,000 pesos. Super sulit nun. Kaso nga lang, yung trade-off neto, naka IPS LCD lang tayo dito. And saktuhan lang din yung kanyang 50 megapixel camera. Although, wala pa ako nakukuhang shots dito or nakukuhang sample photo dahil nakaka-unbox ko pa lang. Pero, for sure, medyo nasa light moderate lang yung kanyang overall camera performance. And yan yung nilamang naman ng Redmi Note 15 na naka 108 megapixel camera and naka AMOLED screen display. Pero yung presyo nito, 7,000 pesos. And ito naman, nasa 5,000 pesos. Now, kung worth it sa inyo mag-upgrade ng 2,000 pesos para sa tibay and also sa 108 megapixel at saka sa ganda ng display, kayo na yung makakapag-validate nun kung okay ba sa inyo. Dahil kung okay yung tatanungin, mas pipiliin ko yung
merong massive na battery, merong magandang chipset, talagang lalaban pagdating sa gaming. And okay na rin naman sa akin yung IPS LCD dahil mostly kung gagamitin ko tong device na to, hindi ako lalabas or hindi naman ako palabas-labas. Pero feeling ko naman, kayang-kaya niya naman makipagsabayan sa brightness. So, itetesting ko to para sa mga kaparakoy natin dyan na palabas-labas or nag-work sa labas gagaya ng mga Move It Rider. Malalaman ninyo kung okay ba yung kanyang display and also yung battery in real life scenario. So, at the moment, yan pala yung masasabi ko sa device na to, which is a Redmi 15 5G. And yeah, itong dalawang phone na to yung masasabi kong goods na magkalaban ngayon 2026. Now, alamin natin sa full review kung ano yung kayang gawin nito. Kaya kung interesado kayo, kita-kits sa full review. Yun lang. Peace!